Sa wakas mukhang may good news naman sa SMB dito sa Game 2 kontra sa Barangay Ginebra. At ang balita natin mukhang itong San Miguel Bay daw ay na ayos na o naplansya na yung hindi pagkakaintindihan nila dito sa depensa at dito sa kanilang tinatawag na mga match-up assignments paglaban dito sa Barangay Ginebra. Kaya sa ngayon, abangan muna natin kung sino ang mga ima-match up ng Ginebra ng SMB ngayon para masiguro na sila ay hindi na magkakaroon ng problema pagdating dito sa alam naman natin yung nangyari dito sa Game 1. Nagkaroon ng mga problema dito sa match-up nila. At yan ang dahilan kung ba't ang daming na-open ng mga tinatawag natin na mga players o mga scorers ng Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko ito raw ang inaayos ngayon o naayos na ng San Miguel. So asahan natin na magiging medyo mas maganda yung kanilang defensive mindset. Pati dito sa isa pang naging problema ng San Miguel dito sa Game 1. Nakita natin 9 shots lang si Junmar Fajardo. Obviously, yan ay hindi acceptable. So, kinakailangan magdagdag pa o bigyan pa ng additional touches si Junmar. At yan daw ang gagawin nila ngayon dito sa Game 2. So, magkakaroon ng adjustment dito sa opensa ng SMB para masiguro na si Fajardo ay makakuha ng mga kinakailangan niyang touches syempre para makadominate. Paano ka nga naman makakascore kung hindi ka nabibigyan ng bola? So, yan yung yan yung mga bagay na inayos daw nito si Coach George Gallant. Alam natin na meron pang mga ibang kinakailangan adjustment na gawin ng SMB dito. Dahil of course, ito namang Barangay Ginebra, hindi naman yan basta-basta. Nasasabihin natin na papayag na lamang dito sa gustong gawin ng San Miguel. Kaya sa tingin ko, masasabi natin na itong si Coach George Gallant under pressure talaga. Sa ngayon, itong Barangay Ginebra, masasabi natin dito na very confident sila pagdating dito sa Game 2. Dahil nga dito sa naging performance nila noong Game 1. At ang sabi nga iba, posible nga kaya na itong Ginebra ay walisin itong San Miguel Beat. Dahil kung hindi sila gagawa ng adjustment, magkakaroon ng malaking problema talaga itong si George Gallant. Nakita naman natin kung paano pinago ng Ginebra yung estilo ng laro nila pagkatapos silang tambakan ng SMB noong eliminations. At tandaan natin ang Ginebra, marami pa yung mga pinagdaraan ng injury pero nakita natin hirap na hirap pa rin itong si George Gallant sa pakikipag-match up. Kaya marami naniniwala talaga na itong Barangay Ginebra ay posible o kayang walisin itong San Miguel Beer. Lalo na kung mananalo sila mamaya. Kung tatalunin ng Ginebra ang San Miguel mamaya, magiging mahirap na makabawi itong SMB. Kaya abangan na lang natin kung ito ay mangyayari. Siyempre kung ikaw San Miguel gusto mong siguraduhin na mananalo ka mamaya. Dahil kapag nabaong ka sa ng 0-2 sa isang serye, mahirap nang mag-comeback lalo na kung ang kalaban mo ay ang nagha-handle ay si Coach Tim Cone. Kaya iyan ang abangan natin. Kaya pwede natin masabi ngayon, kung ikaw naman ang Ginebra, syempre, hindi yan magpapakumpiyansa dahil gusto nilang masiguro na sila ay mananalo. Kaya sa ngayon, pwede natin gawin talaga na itong Barangay Ginebra, kung ikaw ay si Coach Tim Cone, sabihin mo lang doon sa mga players na huwag maging overconfident at sigurado na magiging maganda chance nila na manalo dito sa Game 2. At very important of course sa Barangay Ginebra, makakuha ng solid contributions mula sa iba't ibang player. Hindi lang dito kay Justin Brownlee. Katulad nung Game 1, nandun si Stephen Holt. Ganyan na kinakailangan ng Ginebra dito sa Game 2 para magkaroon sila ng mas magandang advantage. Masiguro na makakuha ng contribution, local support itong si Justin Brownlee. At kapag ganyan nangyari, magiging maganda ang tsansa na ang Ginebra ay mananalo ulit dito at may malaki ng advantage sa serye. Posible na magkaroon ng mga malaking trades bago matapos itong finals dahil mukhang yung mga teams na na-eliminate na ay gustong gumawa ng hakbang para makagawa sila ng paraan para maging mas competitive. Ang tinutukoy natin dito in particular ay itong Magnolia, of course, alam natin yan na gustong gumawa talaga ng moves para lumakas. Itong Phoenix Fuel Masters na very disappointing ang performance dito sa Governor's Cup. At of course, itong Blackwater Bossing dahil nawala si Troy Rosario. So kukuha yan ng mga bagong players. Itong Terra Firma malamang gagawa din ng trade yan. At itong Northport Patang Pierre, baka mapilitan na silang i-trade si David Deponso dahil mukhang wala pa rin talagang katapusan yung problema dyan. So yan ang aabangan natin. Ngayon, itong mga ganitong klaseng situation, pwede natin makita talaga kung gaano kalakas yung magiging performance ng mga teams na yan kapag sila ay gumawa ng changes. Dahil yan ang kinakailangan ngayon kung gusto mong manatili
na ikaw ay competitive dito sa PBA. Kaya ngayon yan ang gagawin nitong mga teams na na-eliminate. Kaya sa ngayon dito natin makikita talaga kung itong mga pagbabago na gagawin ng SMB, ng Hinebra at ng iba pang mga teams ay magkakaroon ng additional na sabihin na natin na magiging mas competitive yung liga. Pero kung pag-uusapan natin yung mga posibleng trades na mangyari ngayon, ang nakikita natin dyan, unang-una itong Magnolia gagalaw yan. At malamang itong si Jeric Balanza, si Russell Escoto ang matrade. O kaya itong si Calvin Abueva na rin. Sa panig ng Phoenix, maraming players dyan na pwedeng matrade katulad ni Kenneth Taffin at ni Larry Muyang, pati na si Richie Rivero. And of course, alam natin ang Northport at Terra Firma, lahat ng players dyan ay available para kunin ng SMC. So maraming changes. Maski na dito sa Converge, dahil meron silang mapapasok na players, sigurado na magtatanggal yan ng iba o ilalagay doon sa reserve list. Kaya magiging very busy itong mga teams na to sa mga darating na mga araw at mga linggo. Ayon dito sa mga reports na lumalabas ay marami na raw mga players ang gustong lumipat dito sa Converge Fiber Xers dahil maganda raw ang pagtrato sa kanila ng management. Siyempre, yung mga ganyang bagay ay umiikot-ikot yan sa PBA at nalalaman ng mga players. At yan daw dahilan kung ba't marami ngayon dyan na gustong maglaro ngayon. Alam natin na maganda pinakita ng Converge dito sa last conference kahit na natalo sila sa San Miguel. At dito sa Commissioner's Cup maraming umaasa na magiging mas maganda performance nila lalo na at parating na itong si Justin Baltasar. Kaya yan ang aabangan natin. Sa ngayon itong Converge Fiber Xers makikita natin dito na isa itong example talaga ng team kung paano mag-rebuild at paano kumuha ng mga top players na hindi gumagamit ng mga farm teams o mga lopsided trades. At parang rain or shine last to painters, ganyan din ang ginagawa. Kaya sa ngayon, abangan natin kung sino mga players ang lilipat dito sa Converge Fiber Xers. Tandaan natin, lilipat na dyan maglalaro na dyan si Justin Baltasar sa Commissioner's Cup. At ang usapan ngayon, gusto rin nilang kunin itong si Dwight Howard na import para sa darating na next conference. Kaya mukhang magiging matindi talaga ang laban ng Converge at mukhang seryoso yung kanilang owner na si Dennis Uy dito sa kanyang plano na talagang palakasin ang lineup at maging challenge dito sa dominance ng SMC. At sa ngayon, yan ang aabangan natin. Pwede din natin masabi na itong si Dennis Uy ay seryoso sa pagbibuild up ng kanyang lineup at handa siyang gumastos talaga para masiguro na yung kanyang mga players at yung kanilang competitive drive ay palaging mataas dahil kinakailangan yan dito sa PBA at para labanan ng SMC. Sa ngayon, meron itong mga players dito sa ibang mga powerful teams sa PBA ay ayaw na doon sa lineup nila at gustong lumipat dito sa Converge. Kaya abangan natin kung ito nga ay matutuloy at magiging mas exciting ang PBA kapag independent teams ay lumakas. Shoutout kay Joseph Pineda, binabati din natin si RG Bueno at Dalina Family, Katsakino Dokusin, pati na rin si Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Dexter Domer, Enju, Michael D, Ireneo Salangsang, Anthony Alon, Malyaring Mascareñas, si Alicia Garcia, pinabati din natin si Jonel Alagon, pati na rin si Romeo Conchada, si Jervin Chris, Lolito Kakayon, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas at ang iba pa nating mga taga-subaybay.